Ngayong umagang ito, tayo muna po ay pupunuin muli ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa Psalms chapter 55. Ano po? Psalms chapter 55. So, nung isang linggo po ay tayo po ay nasa Rizal Province. At medyo hectic talaga po yung schedule. Meron po kaming hinandle po na medical mission. At the same time ay may baptism ng agang-aga. Talagang alas 6 ng umaga ang baptism. So, purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos po ay patuloy pong nagliligtas. Nagbaptize po tayo sa Rizal. At ngayong darating na linggo, if Lord's willing, ay meron naman po tayong ibabaptize. Talagang nakakatuwa sapagkat ito po'y indikasyon na ang atin pong simbahan po ay buhay at ang Diyos ay kasama po natin. Sapagkat marami po ngayong simbahan, hindi na nga dumadami, na uubos pa. At maraming aspeto, maraming bagay na nagiging dahilan. Kapabayaan ng pastor, pagkakasala ng pastor, o di kaya naman ay mga miyembrong naninira ng kapwa miyembro. Ang dami. Pero salamat sa Diyos, tayo po ay nasa kalagayan po na makikita po natin na kasama po natin ang Panginoon. So, ngayong umaga pong ito ay tayo po mag-aaral in Psalms chapter 55. So, medyo mahaba po itong Psalms chapter 55. Pero gusto ko po itong i-summarize po sa atin. Para chapter by chapter po. Ito po ay binubuo po ng 23 verses. At ito po ay merong 4 na bahagi. Ang pakiusap ng mga natatakot sa Diyos. Ang pakiusap para sa paghihiganti. Actually, Psalm chapter 55, ito po'y tinawag din po na imprecatory prayer. Na bagaman, hindi po tayo tinuturuan na ipag-pray po yung mga kaaway nating sila'y mapasama. Sapagkat we are already in the New Testament. So, ang tinuro sa atin ng Panginoon ay narinig ninyo, gawa ninyo ng masama ang sa inyo'y gumawa ng masama. Pero ang sinasabi ko sa inyo, gawa ninyo ng mabuti yung sa inyo'y gumagawa ng masama. Yung kaaway ninyo, gawa ninyo sila ng mabuti. Love your enemies sa New Testament. Pero may malalim po kasi itong mensahe. Na akin pong nais na dalhin sa bawat isa po sa atin. Meron din po dito yung ikaw ay ipinagkanulo ng iyong kaibigan, betrayed by a friend. Yung ikaw ay saksakin sa likod ng iyong kaibigan. At ang panghuli ay yung magtiwala sa Panginoon, trust in the Lord. Ayan. So, babasa lang po ako ng ilang talata para hindi naman po tayo magdugay. Basahin lang po natin yung verse 1 to 8. Yan, verse 1 to 8. Sabi po dito, dinggin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magkubli sa aking pananain. Pakinggan mo ako at iyong sagutin ako. Ako'y walang katiwasayan sa aking pagdaramdam at ako'y dumadaing dahil sa tinig ng kaaway. Dahil sa pagpighati ng masama, sapagkat sila'y naghagis ng kasamaan sa akin at sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Katakutan at panginginig ay dumating sa akin at tinakpan ako ng kakilabutan. At aking sinabi, kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad nga ako at magpapahinga. Narito, kung magkagay-gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang. Ako'y magmamadaling sisilong
mula sa malakas na hangin at bagyo. Very timely ito, ano? Ako ay tatakas mula po sa malakas na hangin at bagyo. Hanggang ngayon, malakas po ang hangin dito. Lalo na po ngayon sa pinakamalapit po ngayon sa lugar ng Batanes, ano po, Cagayan, ano. Kung tayo po ay signal number 1, halos magiba yung mga bubong natin, paano pa kaya yung signal number 5, no? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iyong salita. Samahan niyo po kami at maranasan po namin yung ibig sabihin ng psalmist na si David, Panginoon, sa chapter na ito. Help us, O God, na patuloy ka naming maranasan sa aming buhay. Maunawaan po namin na talagang kapag kami ay sumusunod sa iyo, hindi po nawawala ang kaaway. Manapay mas lalong dumadami ang mga taong sa amin ay nagagalit. O Panginoon, pasuyo po, bigyang karunungan ng iyong habang lingkod at patuloy mo kaming samahan sa gawain ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. So, good morning po ulit sa atin pong lahat. So, lahat po ng mga viewer po natin ngayon online. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ito pong ating binasa ay may pinamagatan po according to this book of Life Principle Bible. Ako naman po ay walang alam na sariling akin. Ano po? Ang blessing lamang po, tayong mga tao ay pwede pong matuto. Ano po? Ako pinaniniwala na ako po'y nagsimula na hindi marunong. At hanggang ngayon na may hindi pa rin po marunong. Ano po? Umaasa pa rin lamang po sa karunungan ng Diyos at sa karunungan po ng mga taong nauna kay sa akin. No? So sabi po dito, si David po ay bilang tao, ano po, ay humihingi po siya ng pabor sa Diyos na dinggin ng Diyos ang kanya pong panalangin. Katulad din po natin mga minamahal, have you experienced na para bagang ang iyong prayer ay hindi dinidinig ng Panginoon? Ano po? So natural lang po yun, natural lang po sapagkat tayo po madalas meron pong tugon na ang Diyos sa ating panalangin. Ano ho? Ay hindi pa po natin nakikita. Ano po? May tatlong bahagi po ng pagtugon ang Diyos. It may be yes, it may be no, or it may be wait. No ho? Kaya may awiting sometimes we wait. Ano ho? So kapag ka po meron tayong gusto at kalooban din naman ng Panginoon, hindi naman niya agad-agad ibinibigay. Ano po? Lagi pong may tamang panahon sa bawat panahon. Ayun. Benjo. Brother Benjo, ano kayo yung pakinig namin si Jacob Yan, okay. So, tuloy po natin ng kaunti. Yung prayer, ano po, ay isa pong karunungan sa atin pong mga mananampalataya. Ano ho? Na dito po ay itinuturo po ni David sa atin na ang Diyos po, kahit siya po ay tinagurian pong after God's own heart, ano po, malapit sa puso ng Diyos, ay siya po ay naninikluhod din pagdating po sa paghingi at pananalangin sa Panginoon. So, mga minamahal, sometimes, and most of the times, tayo po ay nagkakasala kapag ka po tayo ay pagkatapos po manalangin ay ang gusto po nating mangyari ay gawin ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi nauutusan. Ang Diyos po ay hindi parang alipin na, Panginoon, ganito gawin mo, ganito, ganon. Ano ho? Hindi pwedeng ganon. Ang Diyos po natin ay sovereign. Kung ang Diyos man po natin ay manalangin po tayo at hindi niya po dinggin, siya po'y nananatiling Diyos. At siya po'y may malalim na dahilan kung bakit hindi niya pa po ibinibigay yung atin pong ipinapanalangin. So, kagaya ko po, kami po mag-asawa po, nung wala pa pong jeep ang church.
dahil napakahirap pa rin naman po noon, paano ga makakabili nga ng jeep, pambayad nga sa bahay ay pahirapan kami noon. Salamat na nga lang ngayon, wala na po ngayong nangangatok sa amin, Pastor, bayad nyo po sa bahay. Wala na pong ganon. Ano po? Ang nakatok na lang, Pastor, pautang po. Okay, ganun na lang. So, hindi ko naman kailangan bayaran yung nangungutang. Kung ako'y may papautang, hindi ako magpapautang. Ano po? So, ang hirap. No? Pero, minsan, yung sitwasyon po natin, nagiging dahilan para tayo po ay huwag magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Parang, ibibigay kaya ng Diyos, walang-wala nga tayo. Pero tingnan nyo po, gaanong kalaking karunungang ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi tayo nananalangin dahil meron tayo. Ano? Kaya nga ang sabi ng Bible, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Yun po yung devotion ko kahapon in Matthew chapter 7. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. No? Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. So, nagpray po tayo ng jeep. Nagkaroon kami ng biglaan po na hawak na amounting to 30,000 pesos. Makakabili ka ba ng jeep ng 30,000 pesos? Brother Nano? Siguro hindi natakbo. Ano? Hindi natakbo. 30,000. Pero alam nyo po, pumunta po ako sa ating pastor, sa ating pong minamahal na pastor, Eloy, at tayo po ay nakipag-negotiate. Ang sabi ko po, Pastor, pwede ka po naming bilhin yung inyong jeep. Jeep po ng ating church. Meron po kami ditong pang-down po na 30,000. Pinagbibili po sa akin ng 50,000. So, yung 20,000 po ay amin pong sa sunod na buyog ng hangin, ng pagpapala, sa sunod na ulan, ay amin pong babayaran. Sa biyaya naman po ng Panginoon, nasundan po ng 10,000, nagkaroon ng 6,000, hanggang sa naubos po yung ating at yung huli po ay ipinatawad na yung kaunting kulang. So, tinugon ng Diyos yung aming prayer, na magkaroon ng jeep. At kung wala pong jeep, hindi ho natin kayang gawin yung nagagawa po natin ngayon na sumundo kayo ng 20 to 30 na mga tao. Hindi kakayanin nyo ng tricycle. Rugado ang tricycle kung tricycle lang ang gagamitin. So, nagpray at binigay ng Panginoon. Walang lupa ang church. Binigay ng Panginoon. Unang problema, walang pera. Pero hindi pala problema yung wala. Ang problema po ay yung wala tayong pananampalataya. Amen. Mga minamahal, ako po, subok ko na ang Panginoon. Habang wala pa, masayahan ka sa kung anong meron ka. That is the key principle. Hindi po yung ikaw ay nagre-reklamo na parang may patago sa Diyos. Bakit Panginoon ganito? Tagal ko nang garni-garni. No. Wag na wag po natin gagawin yan. So ngayon, planning, So, mamaya po ay paparoon po kami sa Mother Church para po i-open po itong burden na ito. At tayo ay, kung ano man yung pwede nilang maitulong sa atin, itutulong po sa atin. Na mag-start po tayo ng mission work po sa Rizal. So, yan, sa mga taga Rizal po, ito po ay utay-utay na po nating inihahanda sa mga taga dito po. Dahil kung ako po ang tatanungin, ay sa sarili ko, hindi pa rin naman ako handa. Sino bang handa? Yung amin nga pong bahay po tinatayo pa lang, tapos aalis na kami. Nakakaiyak man, pero walang magagawa. Sabi niya, minsan lang matupad yung pangarap mo, lilisanin mo na agad. Meron na po kami ditong, pangarap ko lang po, magkaroon ng sariling bahay. Tinupad po ng Panginoon. At kung loloobin ng Panginoon, magsisimula po uli kami ng panibago pong lugar na kung saan di bahala na uli ang Panginoon. Tayo naman po ay sanay na dyan, dumaan na dyan. Pero alam nyo, isang pinakamahirap na gawin, yung meron ka na tapos iiwanan mo pa. Yun ang pinakamahirap gawin. Yung meron ka na tapos iiwan mo pa.
Okay lang yung ano eh. Okay lang po yung hirap, iiwan mo eh. Mula sa pagiging salat, pupunta ka sa pagiging mayaman. Pero pinakamahirap, yung ikaw ay meron na, biglang iiwan mo. Kaya gano'ng katindi ang ating Panginoon, ano, iniwan niya po ang langit. Na doon po ay inaawitan siya ng mga anghel. Siya po ay, doon ay hindi nahihirapan, siya ay pinaglilingkuran. Siya po ang taga-utos doon. Siya po ang commander-in-chief sa langit. Pag sinabi niya kay Angel Gabriel, bumaba ka dun sa lupa at yung palindulin doon. Ay lilindol talaga eh. Kasi sa Bible po in Matthew chapter 28, bumaba po yung angel dito sa lupa at nagkaroon po ng malakas na lindol. So I do believe na ito pong mga angel na ito na natili sa langit, they are called the ministering spirit. Sila po ay may kapangyarihan pong gawin ng mga bagay na ito. If you're going to read the book of Revelation, mga angel po ng Diyos ang susuguin niya dito para iparanas po yung tinatawag na Great Tribulation. Habang nangyayari po yung marriage supper of the Lamb, syempre po wala po siya dito. Mga angel niya po yung nagsasagawa ng mga yung 7 vials, 7 trumpets, na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit mula sa langit. At doon naman po sa langit, praise the Lord, tayo po doon sa unang sabak, awarding. And after po ng awarding, yung pong awarding na yun po yung magbibihis po sa atin kung ano yung magiging damit po natin doon, ano yung magiging corona natin doon, na kung saan, yun na yung magiging itsura natin for eternity. Kaya meron doong Kristiyanong kalbo eh. Wala po siyang award. Bakit? Di po siya naglingkod sa Panginoon. May mga taong simba lang ng simba. Alam nyo, hindi naman po nilayo ng Diyos na ang simbahan ay ginawa lamang para hingian mo ang Diyos. Nakatulad po ng kaisipan ng mga Katoliko na kaya lang po sisimbay, may pangangailangan sa Diyos. Ang Diyos po, kaya niya tayo iniligtas for a purpose. What is that? We are saved to serve. Kaya kaniligtas ng Diyos hindi lang para wag kang pumunta ng impyerno. Yamang ikaw ay hindi na pupunta ng impyerno, abay maglingkod ka sa Diyos. Marami nga pupunta ng impyerno, naglilingkod sa Diyos marami sa Matthew chapter 7 verse 20 to 21 hanggang 23. Sa araw na yun magsasabi, Panginoon, di ba kami nagsimba din naman? Panginoon, nagpabaptize din naman kami. Panginoon, garni, ginawa namin to. Dami nilang ginawa. And yet, sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Mga minamahal, yan po ang pinakamatindi pong salita ng Panginoon doon sa langit. Maraming naglingkod sa Kanya, pero hindi niya tatanggapin. So, kung ikaw ay tunay, hindi mo kailangang matakot. Kasi, tingnan nyo po, kapag nakipag-usap tayo sa mga kulto, mga minamahal, tatapatin ko na po kayo sa umagang ito. Pag sinabi pong kulto, sila yung hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa marami, namatay, ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli upang tubusin niya ang kasalanan ng mga taong makasalanan. Kapag hindi ganyan yung view o itinuturo ng isang relihiyon, kulto po yan. Kaya kasama po dyan ang Katoliko, kasama po dyan ang Iglesia, kasama po dyan ang Saksi ni Jehovah. Na pinagmamalaki nila yung kanilang relihiyon, yung kanilang mga sariling nagagawa, kesyo mabuti sila, katulad po nung kausap po, yan, they are watching right now, nakausap nila Joby na Sabadista, hindi naman talaga Sabadista sila'y Sabadusta, na kung saan ay hindi na daw sila nagkakasala. Tayo po ang pwedeng mag-claim noong hindi na tayo nagkakasala. Talaga, Pastor. Sabi ng Bible, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Bakit? Sapagkat yung kanyang binhi, yung binhi ng Diyos, the Spirit of God, ay nasa atin. Yun yung hindi nagkakasala. Pero tayo, naku po naman, kung hindi tayo mag-i-incline doon sa kalooban ng Panginoon, nagkakasala tayo. Positionally speaking, tayo po ay righteous na
because of Christ. Ano? Na kahit ano pang gawin sa atin ng mga taga-sanglibutan, sasabihin sa atin mga baptis banal-banal, ayan, garne-garne, mga baptis kain, magaling lang pagka nadaan, mabait lang pag nadaan. Okay lang yan, walang problema dyan. Kung ang Panginoong Jesucristo nga ay ginano nila, di tayo din namang sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. Kaya huwag na tayo masyadong, sinasabihin ng mga kapitbahay kung ako daw ay manang, ako daw ay Bible, dihibol din naman. Okay lang, yun. Ang masama nun, dihibol ka talaga. Pero kaya kanila pinagsasalitaan ng masasakit, it is because you are following the step of our Savior. Kaya nung ako'y sumunod, natural na pagkamalan akong loko-loko, yung ba namang nag-aaral ka ng kolehiyo, bigla mong iniwanan, hindi kayo loko-loko nga naman. Kasi nag-Bible na laang, anong mapapala mo dyan? No? Yun yung kalokohan po sa tingin ng marami, pero karunungan sa Diyos. So, yun po. At punta na po tayo, sabi po diyan, kung meron man po mga problema, kasi specifically po, ang problema po dito ni David, siya po'y inaaway. Marami pong nagnanais ng kanyang buhay. At for your information po, sarili niya pong anak na si Absalom, gusto siyang patayin. Gano'ng katindi yun? Yung kanyang mentor na si Saul, gusto siyang patayin, sinisibat po siya Kaya meron silang usapan ni Jonathan paano kung malalamang hindi galit ang yung tatay, sesenyasan kita. Ayun. So pag sinabi kong ganito, may sabihin akong ganito, ayun, nag-uusap sila. At sabi po ng Bible, si Jonathan at saka si David ay para pong, hindi sila bakla pero para silang magkasintahan. So, mga minamahal, nananalangin dito si David na na dinggin ng Diyos ang kanyang panalangin. Yan din po yung ating prayer. At bago po tayo, ano ba talaga yung prinsipyo para dinggin ng Diyos ang ating prayer? Una, ito'y kalooban ng Diyos. Yan na. Pangalawa, kailangan mo ba talaga ito? Halimbawa, kalooban ba ng Diyos na kami ay magkaroon ng sasakyan? Kalooban din naman ng Diyos kasi kagaya niyan ngayon, iiwanan po namin ng Ferrari at kami po makikisuno sa sasakyan ng mga taga Rizal para ma-accomplish natin. So, ibig sabihin ko, kailangan namin ng sasakyan pero as we pray to God, ibibigay ito ng Diyos sa panahong kailangan na talaga namin. Amen. So, kung bibigyan lang naman din kami ng sasakyan at sakit din lang naman sa ulo, katulad po ng nakakalungkot kasi may mga pastor na nauna pa yung magandang sasakyan kaysa po unahin ang gawain ng Panginoon. So, ako'y naniniwala, mas una dapat ang gawain ng Panginoon kaysa sa pangsariling kapakanan ng isang pastor. Pero kung may magbigay sa akin ng kotse, di salamat. Hindi lang natuloy yung aking kotse Sabi nga hindi pa napapapunta sa akin, nabatak na. So okay lang yun. Ang maganda lang kasi sa atin, kapag po ang tugon ng Diyos ay hindi, tanggapin nating maluwag. Kumbaga po, may nag-pray ng ganito, nasa ospital yung kanyang anak, nagdideliryo. Ang kanyang panalangin, Panginoon, hindi ko yata kayang tanggapin mo lang aking anak. Isusumpa kita, Panginoon. Imagine nyo yan. Isinumpa ang Panginoon. Lalo tuloy pinatay. Bakit? Para patunayan ng Diyos na hindi siya ganon. Na parang siya'y parang utusan mo lang na para bagang ikaw na ang Diyos. Ang Diyos ay ang may karapatang manumpa. Bakit? Tayo naman ang makasalanan hindi siya. Ang isinusumpa sa Bible, makasalanan. Amen? Kung ang prayer mo, Panginoon, alam kong ikaw ang may hawak ng buhay ng aking anak. Kung ibibigay mo siya sa akin, salamat, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Ganun ang mga prayer. Kaya nga po mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Actually, merong talata sa Luke chapter 12 na hindi mo kailangang ipag-pray ang iyong mga pangangailangan.
ano lang yung prayer po ng pangangailangan po natin. Sabi doon, give us this day our daily bread. Sa prayer po natin, huwag niyong ipag-pray yung ang daming specific na puro kailangan nyo. Ipag-pray po ninyo yung kailangan ng church. Ipag-pray nyo po na kayo ay magkaroon po ng hanap buhay, hindi lang para kayo'y makakain. Kundi, Lord, bigyan mo ko ng hanap buhay. Gusto ko kasing makatulong sa gawain ng Panginoon. Hindi yung gusto kong kasi wala kaming makain. Mali po yun. Para bagang, nung niligtas ka ng Panginoon, para sa sarili mo pa rin. Though, hindi pa sama yun. Ano po? Para wag kang umasa sa iba. Pero, putol yung daluyan ng pagpapala. Pagpapalain tayo kung lagi tayong may koneksyon doon sa gawain ng Panginoon. What is that? In spreading the gospel of Jesus Christ. No? Kaya po, mga minamahal, yun po yung unang Pangalawa po, a plea for revenge. Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Day and night they go about it upon the walls thereof. Mischief also and sorrow are in the midst of it. Wickedness is in the midst thereof. Deceit and guile depart not from her streets. Mga kapatid, ang gusto po mangyari ni David, itong mga gumagawa ng masama ay hukuman ng Diyos. Ano po? Sabi nga po ay gawan mo sila ng ukol sa kanilang mga gawa. Ano po? So, mga minamahal, ito po, in the Old Testament time, iba po ang sistema. Noon po ay ngipin sa ngipin, tooth for a tooth, eye for an eye, and flesh for a flesh. Kapag ka ikaw ay nakapatay ng baka at kahit di mo sinasadya, babayaran mo yun ng isang baka. No? Okay lang ngayon iba na po ngayon ang sistema. Kapag ka kung hindi naman sinasadya, wala na yun. Kaya kang patawarin because we are under the grace. Period. Sa ating mga kapatiran, tama ga po. Pero sa unbeliever, abay, teka muna, may batas yung mga yan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yan, tatay, yung kambing po ay, pinatay, hindi ninyo babayaran. Abay, hindi pwede yun. Pero sa atin, okay na yun. Hanggang gagawin, inawala. Kaya si Brother Benjo, hindi ko pinagbayad ng cellphone ko Bakit? We are under grace. Amen? Pero sa batas ng tao, iwinala mo, babayaran mo yun. Di ba? So, salamat sa Panginoon at hindi na po natin ito ina-apply po ngayon. Ang prayer na po natin ngayon, yung umaaway sa atin, gawan sila ng mabuti ng Panginoon. Yan po ang maganda. At biblical naman po talaga yun. Na tayo po ay wag gaganti ng masama sa masama. So, ito naman, betrayed by a friend. Betrayed by a friend. For it was not an enemy that reproached me. Ito matindi. Hindi po kaaway ang gumagawa ng masama. Matindi to. And how will you accept the truth na yung iyong ito, sabi ng mga naunang pastor sa akin, inalagaan mo, pinakain mo, pinatuloy mo, ang sa bandang duloy sisiraan ka pa. Yun ang pinakang masakit. Then I could have borne it, neither was it he that hated me that did magnify himself against me, then I would have hid myself from him. But it was thou, a man, my equal, my guide, and my acquaintance. We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company. Let death seize upon them, and let them go down quick into hell, for wickedness is in their dwellings and among them. Imagine nyo, kasama mong pumapasok, sabi dyan? Kasama mong pumapasok sa verse 14, tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama, tayo'y lumalakad na magkakbay sa bahay ng Diyos. May mga taong kasama natin sa church, pero hindi pala talaga natin kasama. Amen. Matindi yan. Parang si Judas, ito may natalakay ko na po. Alam nyo,
bakit kailangang merong Huda sa church? Bakit? Para patatagin. Yun, ano ho? Para, una, may apply ang salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, upang tumatag ka. Ano ho? Huwag po kayong mag-isip na kapag nasa Panginoon na tayo, wala nang problema. Yes. Kapag nasa Panginoon na tayo, ihanda ninyo ang inyong sarili dahil mas maraming problema kaysa dati. Dati, sarili lang natin problema natin. Amen. Ngayon, kung tunay tayo, pagka may kapatirang may problema at may pangangailangan, ano problema tayo? Yes. Tama ba yon? Amen. Kapag kagaya niyan, nasira ang simbahan, lahat ng mga member. Dati naman, hindi mo naman iniisip pag nasira ang simbahan ng Katoliko. Di ba? Wala naman talagang ganon. Amen. Walang ganon. Bakit? Alam mo namang hindi masisira at matibay naman yung simbahan. Kaso nga lang sa baptist, kaya masisira ay puro nga ho baka laang. So, tinipid pa ang semento at saka yung yari. So, a plea for a revenge betrayed by a friend. And panguli po, so, ito po, sa lahat ng mga nangyayaring ito, ipinakamagandang gawin, hindi ko na isuot yung damit kong trust in the Lord. May damit kasi ako nung kulay gray, trust in the Lord. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. God shall hear and afflict them, even he that abideth of all. Selah, because they have no changes, therefore they fear not God. Yung mga taong walang pagbabago, hindi talaga natatakot sa Diyos ang mga yan. Kaya dito sa church, kung may hindi nagbabago, wala pa po yan sa Panginoon. If anyone be in Christ, he is a new creature. Amen. All things have passed away, and behold, they become new. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay, kaya mong discern ang mga fake. Opo, yung mga fake. Tsaka sabi ko nga lagi sa preaching, yung ikay maghapong board sa church, halatang believer ka pa eh. Yung board ka, Amen. yung para bagang pinipilit mo laang sarili mo, unbeliever ka pa. Okay, sa mga nandito, kamusta po tayo? No? Are we enjoying the presence of God through the preaching of the Word of God? Amen. Pagka ba ang pastor nagpe-preach, ako po, kaya nga po ako walang absent eh. Kasi ang dahilan ko, wala na akong pinakamasarap na napuntahan kundi yung makapakinig ng katotohanan. At marahil yung iba sa inyo, kaya ganun din po. Ngayon ko lang napakinig yan sa Katoliko, walang gayaan. Tama. Amen. Nakati naman ako ng born again, puro saya, wala ang naman. Naka-attend ako ng INC, puro iyakan laang naman. Naglulupasay, hindi naman kalupa-lupasay. Ang ama! Magaling pa kung ang anak. Mapapaiyak ka talaga kung ang anak ang ama naman po hindi naman ipinako sa krus at namatay Ang anak. Kung ang sigaw, ang anak, ipinako sa krus at siya'y namatay para tayo iligtas. Doon ako mapapaiyak Imagine mo yun. Si Kristo namatay para sa akin. Hindi ang ama. Siya nga po. Hipokrito. Mga hipokrito. Kaya mga kabatid, totoo po ang aking sinasabi. Ngayon kayo nasa katotohanan, at I challenge you, kung talagang ako po'y hindi tunay, magbasa kayo ng Bible. Amen. Dahil kung hindi ako tunay, may mababasa kayo diyang mali yung tinuturo ni pastor. Sabi ng Bible, walang magdadagdag, walang magbabawas. So pag sino mang magdagdag o magbawas, aalisin siya sa aklat ng buhay. Kaya yung mga relihiyong ang layo-layo sa Bible, talagang kawawa naman po sila. Amen. So, ito, sabi dito, nasa na tayo? Trust in the Lord, verse 20. He hath put forth his hands against such be that peace with him,
he hath broken his covenant. The words of his mouth were smoother than butter. Tinalakay po ni Pastor peanut butter po. Meron din palang butter dito. Wala lang peanut. Po? Kasi merong honey. Too much honey is, not good. Yung palang araw-araw uminom ka ng isang boteng honey, masama din po. Bakit? Mauubos ang kwarta mo. Mahal ang isang boteng honey. Bukod po dun sa, sa magiging effect po nito sa atin, eating too much honey, it's not good. It's not good. Kung may farm naman Kung may farm naman, edi, kaya sabi ni Pastor Lisada, nagtitinda kasi siya ng honey eh. Sabi niya, Amen! Too much honey is not good. Sabi, bumulong ako kay Pastor Darrell, katabi ko si Pastor Darrell, alam ko ng mensahe. Too much honey is not good. But peanut butter, is good. Kaya bumili na kayo ng peanut butter. Ayun. So, too much honey, it's not good. But eating many peanut butter is good to your health. So, but bad into your pocket. Okay? Tuloy na natin. So, kasi po ay minsan ay wala tayong pambili kaya bad to your pocket. Okay. So tuloy natin. Smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Ito po, ang salita daw ng Diyos ay matamis, pero ito daw po'y pang-uusig sa mga taong hindi ayon dito. Amen. Parang ganito lang. Ang sarap pong malaman na tinutugis ng mga pulis ang mga adik. Pero kung ikaw ang adik, hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Parang ganun din. Salita ng Diyos, kung mapakinig natin, ikaw ay nagnanakaw, nangangalunya, ikaw ay gumagawa ng kasamaan, reproach yan sa'yo, masakit yan. Po? So, lagi ko pong example po ito. Kapag po kayo ay may sugat, at natouch nyo po yung part na may sugat. Example, yung ikaw ay may hilahil, at yung hilahil na yun ay namagapa, ay lalong masakit. Po? Kasi merong nasa loob nun. Ingron, kung ano man yan. Basta po may sugat, masakit. Pero tingin nyo, pag walang sugat, hindi naman masakit. Kaya mga minamahal, ang salita ng Diyos ay blessing sa atin na gumagawa ng katwiran. Kaya ang sabi diyan, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Wow! Sabi diyan, verse 22, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon. Meron ba tayong mga problema? Amen. Ito po. May burden po ako. Sa pamilya ko, sa sarili ko. Pero higit sa lahat, meron ako matinding burden ngayon. Paano natin mawiwin ang lugar po ng Rizal? That is my burden today. Sa asawa ko naman, wala akong problema. Sa anak ko, wala naman kaming sakit. Sa pera naman, biyaya naman ng Diyos, pag walang pera, dumadating ang pangkulang. Libre manok, libre papaya, libre luya. So, bumili ka naman kahit asin. Hindi nakabili ng asin. So, mga minamahal, hindi, ang pinoproblema ko po ngayon, sa totoo lang, kung sarili ko nga lang iisipin ko, okay na ako pero, dahil po ng panawagang ito, nung naka-fellowship po namin yung taga Christ Baptist Church, siya'y may burden. Paano yan, pastor? Atin pong nawin sila, napatanggap sa Panginoon. Mahirap po nito, sila'y kapamilya na natin, wala silang mapuntahang bahay. Wala silang mapuntahang tahanan. Ngayon, kailangan meron talaga ditong nung tatrabaho para po sa mga kaluluwa. Nung naintindihan pong ako'y hindi lang basta worker, akala kasi nila ay parang ako'y worker na tinatawag na pastor.
na kagaya ni Pastor Chris, yung Crispin, yung matandang kasama natin. 50. Ano ho, di ba? Siya'y pastor, pero sabi nung isa, hindi naman yun pastor. Yung pala, dating pastor na ngayon worker po uli ng church at balak bumalik uli sa Samar. Oo. So, pastor din ang tawag. Nga lamang, para sabi, bakit hindi ka pumunta dito? Hindi naman ganun kadali yun eh. Ano, dahil kumbaga sa pamilya, babago ko pang nagtatayo, biglang iiwan mo agad sila. Masakit yun, mag-a-abroad ka na agad, brother Nano. Yes. Kaliliit pa ng iyong mga anak. No, hindi pa sila ganun ka-matured para gawin mo ang bagay na yun. Pero, that is my burden. And I know, walang problema sa Panginoon ito. Cast thy burden upon the Lord. So, this is my prayer. And this must be your prayer. Ano ang meron po tayong pinagdadaanan, ito'y ating ipagpasa Diyos. At alam niyo po, ang pinakamalaki kasing problema, yung may problema na tayo, inaatin pa natin. Yes. At tingnan nyo, maraming member, may problema na hindi ini-open sa pastor. Eh ano pang kwenta ng inyong pastor kung ako'y pastor nyo laang? Ano ho? O mga anak na naririto, pag may problema kayo, kaya lumalaki yung problema, itinatago nyo mga problema nyo. Amen. May mga young people, buntis na pala. Yun. Nung mga anak lang ipinaalam. Nanay, may problema ako. Ano yun, anak? Manganganak na po ako, dalhin niyo ako sa ospital. Napakatinding problema niyan. Ano, tabebe? Kaya, sasabihin mo agad. Tawa si tabebe, ano? Kapag ka ikaw ay masakit ang ngipin, ano? Kapatid, sana po maintindihan po natin. Wala dapat tayong dinadalang problema ngayon. Bakit? Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28 to 29, Come unto me, all ye that heavy laden, and I will give you rest. Ano po? Ang dami natin problema. I know. Kayo, sa family, sa financial, sa fitness ninyo, sa kalusugan, ano po, ako'y natutuwa kahapon, pinapunta-punta ko pa dito si Tami. Ay ko, Tami, pumunta kayo dun sa kayo magtanghalian doon. Pagdating dite, pinauwi ko din, may sore eyes pala. Uwi ka na. Ano, ay baka kami imbis na walang sore eyes sabi nga walang sure ball, pagka-sure ball din. Ano, so, dito po tayo magtatapos ngayon pong umaga pong ito. Tingnan niyo sabi, Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Gaano man katindi ang iyong pinagdadaanan, siya yung magpapanatili sa'yo. Maraming mananampalataya, wala na. Hindi na nakakapag-church, ayaw na sa Bible, ayaw na sa Panginoon. Dahil may problema, ang sinabi niya, kaya ko to. Mali. Kaya ito ng Panginoon. Amen. The best thing that we can do is to kneel down in prayer and ask God, Lord, hindi ko ito kaya. Pero kaya mo ito. Amen. Kaya mo ito. So, nung ang panahon po ni Moses, siya po ay dalawa ang kanyang kaaway. Ang bayang Israel, at dumating sa point na wala na siyang kakampi. Ang Egyptian, si Pharaoh, at ang mga Israelites. Papatayin, hindi na kailangang alamin kung kalaban talagang Egyptian, talagang kalaban. Papatayin na sila nun Ang matindi niyan, iniligtas na sila sa kamay ni Paraon para wag alipinin. Ano ang sabi ng mga tao? Dinala mo kami dito, Moses, magaling ka din Kaya mo kami dinala dito kasi walang libingan sa Egypt. Kaya mo kami dinala dito para patayin at lunurin dyan sa dagat na yan. Ano? Umimi ka. Pero ang sabi ni Moses, peace be still. Wala na po sila mapupuntahan. Corner na po sila. Ito ang maganda. Kapag may mga problema tayo, pumamatag ang ating puso, peace be still, because the Lord will do something para tayo kanyang pahangain. No? Kaya ako po'y natutuwa. Marami na po akong experience dito sa church. Hindi ko alam ang gagawin. Pero sa Panginoon, alam niya ang kanyang gagawin. What we're going to do is to trust in the Lord. Ano po? Kaya biyaya ng Diyos, munti ka na, marami na pong
talagang issue ng church, awayan ng mga member, tampuhan, tisuran, pero sa biyaya ng Diyos, hindi ko po ito inayos sa aking sariling kakayanan, but I trust in the Lord. Hindi ko makakalimutan kapag ang problema ay nawawala, madali ang hanapin. Kasi may tinuro ang Bible Yung kwento po ni Elijah na yung kanyang isang kamamayan, inanghiram po ng puthaw. Alam niyo yung puthaw? Yung maliit na palakol. Pagbira niya ngayon doon sa kahoy, tumalsik yung bakal. Sabi niya, ay naku po, ay panghiram laang. Sabi niya, kumbaga sa salitang Batanggenyo, naku, magaling sana kung akin, panghiram laang. No, pero alam niyo po, sumangguni sila kay Prophet Elijah, at si Elijah may inihagis na kahoy. And you know what is that kahoy? That speaks about si Kristo, na ipapako sa krus, yung puno, stick, it speaks about the Lord Jesus Christ, simbolo po ito ng Panginoong Hesus, na kung saan siya po yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Paghagis po nung kahoy, mga kapatid, na-defile yung prinsipyo po ng gravity. Bakit po? Sapagkat lumutang po yung bakal. Lumutang yung bakal. At nakita po at naibalik sa may-ari. No, kaya ako po, sa totoo na, last na po ito, galing po kami ng Mabini. Sa biyaya ng Diyos, yung pangarap ko magka L3 ay natupad kahit kaunting oras. Dahil kami po ay nagkataon, hindi makaalis, dahil malakas ang ulan, talagang malakas ang ulan. Si Margie po ay walang kapote, kamote lang meron. Nagkataon po na yung L300 puno na ng pasahero, papunta ng prayer and fasting, walang driver. Sila makuha ang driver. Nagpray daw sila, nagkataon daw na ako'y dumaan doon. Dahil may konti kaming project nila Brother Benjo na tinatapos doon. Kukunin ko yung motor sa kanila nandun sa Good Shepherd. Nagkataon po, nung ako po ay nag-drive ng L3, nagkataon naman po na sa unahan namin nung pauwi na, medyo malaki yung sasakyan po ng ninong, hindi niya po maniobra dahil sasabit po dun sa poste. Tinulungan ko po, tinulungan ko mabangga. Nabangga po yung likuran po ng kotse, So, dahil medyo ang hirap po ng lugar. Ang puntos ko po'y ganito. Dahil nahirapan po, gusto kong pag-drive-in po nung Trailblazer. Brother Nano, Trailblazer na bagong labas lang. I think, mga 2 months or 3 months pa lang yung kotse. Sabi, uy, Pastor, baka pwedeng ikaw ang Sabi ko, ako na lang po ang mag-guide, pero yung mag-drive po niya, ayoko po, dahil magaling mo yung jeep, kahit igas-gas ko po yan, kaysa po yung ako ang makadisgrasya po niyan. Kaya alam ko, si Brother Nano, pag may dala niya yung magagandang sasakay, ingat na ingat yan. Pero pagka sarili niya sasakyan, kahit yung jeep niya ngayon magasgas, walang problema. So, ang puntos ko po, ay may mga problema tayo, pero lagi nating ilagay ang ating sarili doon sa point na magtiwala tayo sa Panginoon. At wag nating isusugal ang ating sarili sa isang bagay na hindi naman natin kaya. Yun po ang aking puntos. So, kaya ngayon mga kapatid, sana po nakatulong po ang devotion na ito sa napakaraming problema. So, salamat sa Diyos. Dito po ay sumisikat-sikat na po ang araw. At mahina na po ang hangin. So, kapag ka po ang buyog ng hangin ay hindi nyo kaya, saway nyo lang in Jesus' name. At pwede rin pong gawin niya ng Panginoon. Wag. At masarap yung malakas na hangin. Ang problema po yung aming bahay, gayon pa rin po ang bubong, talagang yung tubig po talaga ay pumapasok sa loob po ng aming bahay. Pero salamat pa rin at nakatulog pa rin ng mahimbing. Bahala ka dyan, basta
Pagka natulo, ipod lang ng kaunti. Ganun lang ho ang style. Ano po? So ngayon pong umagang ito, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Amen. Isa pong napakahalagang paalala sa amin. Huwag po kaming maglagak ng tiwala sa kanino mang tao, Yes. lalong-lalo na sa aming mga sarili. Amen. Amen. Thank you, Lord, sapagkat ikaw po ang kayang magbigay ng solusyon sa lahat ng aming suliranin. Kahit nga po, Panginoon, kamatayan, binigyan mo na ng solusyon. Kami po, na mga mananampalataya, ngayon ay hindi na po napapahamak. Amen. Ano man ang mangyari, ano mang oras kami ay mamatay, o Panginoon, settled na po ang lahat. Yes. We will inherit the kingdom of God. So everyone that believe it, lahat ng na-born again, lahat ng mga taong sumasampalataya sa iyo, ay binigyan mo na ng buhay na walang hanggan. Amen. O Panginoon, i-prove namin ang faith na ito sa mga panahong hindi namin kaya. Amen. Ingatan niyo po kami sa maghapon. And we are praying, Lord, na sa mga darating pa pong mga bagyo physically, parating pa po si Bagyong Falcon ngayon pong darating na Sabado. At wala pong specific na track. Pero Panginoon, alam namin, oras lang pwede po naming mabalitaan. Amen. Mula po sa signal number 1, pwedeng maging signal number 3. Amen. O Panginoon, hindi namin alam yung iyong kalooban, pero sa iyo kami nagtitiwala. Kaya Panginoon, salamat. Mamatay man kami sa bagyong pisikal, hindi na po kami magdurusa sa apoy ng impyerno. Thank you, Lord, sa umagang ito. Ingatan niyo po kami sa aming mga pupuntahan. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. And amen.